Last time we were here, I think that was in 2002, early 2000, nung kinoconstruct pa itong inyong church building. So that was long time ago. And this is the time na inordain ng Lord na kami ay muling makabalik at maka-fellowship namin kayong lahat. It was 7 nung nakasama ko si Pastor June Pardillo at Pastor Edward Yap sa New Zealand. First time ever nung kami ay dinala ng Panginoon doon. The Lord has placed in our hearts to travel together at i-share ang message na nilagay ng Panginoon sa aming mga puso. At naging mabunga po ang mission na yon. At from that time, nakita ko na si Pastor June and Brother Yap ay muling hinipo ng Panginoon upang humayo sa iba't ibang dako ng daigdig. And I was so blessed watching them, listening to the good news, the good outcome ng kanilang paghayo. Nalungkot ako, si Pastor Yap pumanaw, umiyak kami doon sa New Zealand. And then, April 18, umattend po kami ng aking asawa sa first birthday ng aming granddaughter. It was a 5 hours drive. Walang traffic po yun. Dahil nandun nakatira yung aming apo. So we celebrated her birthday. Then kinabukasan, April 19, kami po ay bumabiyahe mag-asawa at mga halfway ng aming biyahe, I felt in my heart to sabihin muli sa aking asawa, Lord is stressing in my heart. We have to visit Pastor June and Sister Alma and their congregation. 2 weeks prior to that, sinasabi ko ng paulit-ulit kay Sister Jocelyn, we were booked to celebrate the first death anniversary of my stepmom, which I considered my own mother. Dahil ganun po ang turing niya sa akin. Diyan lang po sila sa New Capitol Estate 1, tabi ng Ever Gotesco. So, nagplano kami magkakapatid. Yung isa bumalik na sa Amerika kanina. Wala po kami halos tulog. So we need your prayers while I'm standing here. Then, yung isa kong kapatid babalik din sa Florida bukas. Excuse me. So, yun po ang sinabi ko kay Sister Jocelyn. Focus tayo sa Almasan death anniversary, family reunion, and then we have to visit Pastor June and Sister Alma. So, nag-agree Sister Jocelyn, we're happy na bibisita kami, not knowing kung ano nangyayari. Right after that, may text kaming natanggap kay Sister Marjorie, kapatid ni Brother McCoy, ate niya. And Sister Lucy Yap texted Marjorie, and Sister Marjorie pinorward niya sa amin
At nandun yung balita na Pastor June just crossed over. And we were just talking about the plan, the inspiration that kailangan kaming bumisita dito. And 2 weeks prior to that, di ko alam, nagdi-deteriorate na pala siya. Hindi ko alam na nagpe-pray pala siya sa lahat. And I believe with all my heart, that was a supernatural visitation because we were just talking about visiting this family. So, nalungkot po kami, broken-hearted kami, and every night, pinanonood po namin ang live stream nyo mula nung siya po ay nandito, ang kanyang katawang lupa. Kasama nyo kaming nakikiramay. So the steps of a good man are ordered by the Lord. We were supposed to visit Urdaneta, Pangasinan. But the Lord redirected our steps. At nandito kami ngayon. So dahil ang sinusunod natin, thank you, brother. Thank you. Ay ang leading ng Espiritu ng Panginoon. Pinaparating ni Pastor Mita Edwardson, Sister Rose ang kanyang may bahay, ang kanilang taus-pusong pakikiramay sa Pardillo family at sa iglesyang ito. Maging ang buong congregation doon. At maalala ko, the last time they visited us, last year, month of August, Pastor June was so anointed. Grabe yung presensya ng Panginoon habang siya nagmimensahe. And he was so excited that sabi niyang he feels at home sa Wanganui Church. At nabanggit niya sa pulpito mismo na kung alam lang daw niya na kami ay nandito last year, month of June, dahil namatay nga ang aming mami, sabi niya, hihilahin ko sila para pumunta rito. Pastor June, we are here now. We are here. And this is the ordained time. Physically, we will all miss him. So, nagbanding pa kami at sa banding namin, sabi niya sa akin, Brad, pwede bang isend mo sa akin yung mga ginagamit mo na parang mga notes at para may bahagi ko sa ibang mga tao, congregation and sa iba pa. So sa umagang ito, nagpipray ako, Lord, padaloy mo yung desire ni Pastor June na may bahagi yung hinihingi niya sa akin. And this is the time that I'm going to share part of the messages that the Lord placed in my heart over the years at yung mga recent na inspiration from the Lord. I think Pastor Jordan is watching today. Ewan ko kung alam niyang nandito kami, pero ngayon alam na niya, nakikita na niya ako. He is inviting Pastor Mita to be one of the guest speakers this coming
next month sa kanilang church anniversary. Pastor Mita was inviting us to travel with them so we can support the anniversary doon sa Auckland, New Zealand. So, sa umagang ito po ang ating mga scriptures. Mababasa natin, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." 2 Corinthians 10:5, "Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ." Yung po yung Modern English Version, yung The Voice Version, "We are taking prisoners every thought." May binanggit si Brother Norwin tungkol sa pag-iisip kanina. So, sa message kanina, may thought, word, flesh. Okay. So, we are taking prisoners of every thought, every emotion, and subduing them into obedience to the Anointed One. Tayo po yung muling yumuko. Let's bow our hearts while you are sitting. Panginoong Diyos, marami pong salamat na na-access namin ang iyong trono, na-access namin ang iyong mga salita. Salamat sa biyayang ito. Nawa ang iyong puso, ang iyong salita, ang siyang mangusap sa lahat ng nakikinig sa umagang ito. Maging sa live streaming, sila po ay iyong abutin din. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I think binigyan ako ng, thank you Brother Jerry. Hindi po ako sanay sa mga ganitong gears, so please bear with me. I think I need to turn this on. Doon ba? Tatapat? Okay. Kailangan i-on ko yata muna to. Paano ba yun? Sorry po. Dito yung sa gilid muna. Ayun. Okay. Thank you. Okay. Thank you po. And it's good to see the old faces na kilala po namin. Pero ang dami niyo pong, marami pong hindi kami kilala. Grabe ang bunga ng ministry ninyo from your Pastor June. And I salute that. Glory to God. Ang inimpress ng Panginoon sa aking puso na magiging subject natin ay letting off the pressure. Ang message na ito na aking pong i-deliver ay galing sa inspirasyon na binigay ng Diyos kay Brother Branham, yung tinatawag na the greatest battle ever fought, and letting off the pressure. Nung pinreach ni Brother Branham ang greatest battle ever fought, it was 1962, month of March. So, 64 years ago na po. At nung pinreach niya ang letting off the pressure, ay, kung di ako nagkakamali, almost 64, yes, tomorrow, it will be the 64th year when he preached letting off the pressure. Today is June 21. When he preached this message, it was June 22,
1962. Kaya sabi ko nung makita ko yung date the other day, wow, Lord, you are guiding us. Okay? So remembering those messages, remembering our precious pastor sa umagang ito. Binanggit ko dyan, today is not about judging ourselves. It's about understanding what is happening dito sa ating pag-iisip, pakiramdam, and learning how to walk. Ilayo ko. Konti. Okay. Thank you. And learning how to walk in freedom. Okay. Noong 2010, ako po'y nag-aaral sa bansang pinanggalingan po namin at nadama ko ang presensya ng Panginoon at sinabi niya sa akin, mula ngayon, pumokus ka sa mensahe ni Prophet na the greatest battle ever fought is in the mind. Iwanan mo ang mga doctrines sa mga brothers. Sabi kanina ng isang kapatid, well-equipped na tayo sa mystery, sa 7 church ages, seals, trumpets, thunders. Well-equipped na tayo sa theophany, rapture, whatever. So the Lord advised me, impress into my heart to focus on the mind battle. Psychological battle, emotional battle, doon ako magpo-focus. Hindi niya sinabing alisin ko yung doctrine. Sabi niya, leave the doctrines with the brothers, and I'm commissioning you to focus on the mind battle. So that was in 2010. So ilang years ago na? 16 years ago. Napansin din ni Pastor Mita na ang mensahe na dinideliver ko tuwing nagkakaroon ako ng pagkakataon sa aming fellowship ay tungkol dito. So I'm just being obedient to the heavenly vision, yung pong sinasabi ko. Mayroon tayong individual leading kung ano ang pinagagawa o ipagagawa ng Panginoon sa atin. Amen po ba? So, tignan natin, letting off the pressure. Sariwa pa ang pagpanaw ni Pastor John. Pressured ang church na ito. Mula sa ina ng church na ito. Sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, sa inyong lahat. Pressured po kayo. Stress. Psychologically speaking, emotionally speaking, you miss Him physically. You miss Him standing behind this pulpit. You miss Him, you miss His words, His voice. Kanina nakatayo ako ron, naririnig ko ang boses niya. O sabi ko, thank you, Brother Jun. Thank you. And I miss Him too. So para po kayong ngayon nasa pressure cooker. Yeah. Practically speaking, mahirap po ang hinarap nyo at hinaharap nyo. Ito po ang may papayo ko sa transition time na nangyayari po sa inyong iglesia. I'll be quick. Isang bata na babae na halos nalunod sa tabing dagat, hinatak yung katawan, nilagay sa pangpang, at merong matanda at crowd,
Yung matanda nakaluhod, he was about to resuscitate, magbigay ng CPR doon sa bata. Pero may isang binata na tumatakbo at sinasabi niyang, I am trained to do CPR. Please give way. So yung matanda, tumayo, yung crowd, nahati, nag-give way, at yung kabataang ito, ang nagsimulang mag-CPR, at doon na-revive, ang buhay ng bata ay bumalik, na isalba. Sa kwentong nabasa ko, maybe this was 5 years ago, yung nag-save, nag-resuscitate dun sa bata, nag-collapse sa oras din yon, sa panahong yon. Let's say, lumipas ang ilang oras. Pagkatapos, nagising siya sa loob ng ambulance. Pagkagising niya sa loob ng ambulance, ang nakita niyang katabi niya, yung matanda na nag-give way na magre-resuscitate sana doon sa dalaga, sa bata. So ang sabi niya, natatandaan kita. Ikaw yung magsi-CPR sando sa bata. Pero nag-give way ka, at ako ang ginamit para ma-revive ang bata. Why are you here? Bakit ka nandito sa loob ng ambulance? Ang sagot nung matanda, I am a doctor. Oh, kung alam ko lang na doktor ka, hinayaan na sana kita na mag-CPR doon sa bata. Now, it's not about the role. It's not about the status ng buhay. Hindi yung posisyon. Sabi niya, it's about saving life. So, ang aspiration na wishes namin mag-asawa ng Lighthouse Christian Fellowship, Wanganui, New Zealand, ay ang focus nyo is to save life. Not the position, not the role. Susunod na lang yon. Amen po ba, mga kapatid? Okay. Tuloy tayo. So, ang mensaheng greatest battle ever fought, March 1, 1962, ay nakatuon sa ideyang ito. The battle never started in heaven. It started on earth in the human mind. Saan nagsimula ang gera, ang digmaan? Sa pag-iisip ng sangkatauhan. Scriptural foundation, Romans 12:2. Sabi ni Paul, be ye transformed by the renewing of your mind. Ang payo ni Pablo ay in line sa sinasabi ng prophet na ang digmaan ay dito nagsisimula. Sabi ng ating kapatid kanina, may mga mind battles, mga thoughts. Dito po nagsisimula ang digmaan. Sinabi ni Pablo, baguhin ninyo ang inyong ugali. Yung ba sinabi niya? No. Hindi niya sinabing, baguhin nyo ang inyong nararamdaman. Ang sabi niya, change your thinking. Change your mind, the mindset. Change your worldview, your perspective. Baguhin ang pag-iisip. So kapag nabago ang pag-iisip, mababago ang ugali. Mababago ang gawi.
change ang iyong nararamdaman. So ang target ng word na ating naririnig is to change our thinking. Dahil alam ng word, alam ng prophet na ang battle ay nandito. So sa makatuwid, kapag hindi nabago ang pag-iisip, hindi mababago ang ating nararamdaman. Maging ang ating pag-uugali. Nung ako po'y on-the-job training, ang tawag po namin doon, nagpe-placement, estudyante po ako noon, 2009, nabasa ko po itong phrase na ito, itong babasahin natin. A repeated thought will produce a repeated emotion. A repeated emotion will lead to a repeated behavior. A repeated behavior or actions will become a habit. At yung habit, magiging personality natin. At yung personality na yan ay maglilid sa yung destiny. So ang pinagmulan ng destiny, personality, habit, behavior, at emotion ay nagsimula lahat sa ating pag-iisip. Magbigay nga kayo ng habit. Ano yung mga unhealthy habits? Can you suggest? Yung laging natutulog, 10 oras natutulog, 12 oras natutulog. Kaya nagkakaroon ng blood clotting. Kaya tumataas ang blood pressure. Unhealthy habit, yung nanginginig na taba. Naalala ko yung kaibigan kong pastor na pumanaw na rin, si Pastor Alex Salo. Sabi niya, bumisita rin kami noon sa Pilipinas. So I think ako lang noon. Sabi niya, kain tayo sa Bulaluhan. Dinala niya ako doon sa Bulaluhan. Nagtaka ako, hindi siya umorder. Sabi niya, hindi na kasi ako kumakain ng ganyan, ikaw na lang, Brad. Sabi ko, pauunahin mo yata ako. So ano ang mga unhealthy habits na na-develop natin over the years? Uutusan ng nanay nandoon. Utusan ng tatay, ng kuya. Naging habit. Kasi napasok ito. Yun ang lagi mo napapakinggan. Okay, sige. Mag-accumulate yan. And then, mararamdaman mo, na-excite ka. Naalala ko yung bunso namin, lumalaban siya sa Fortnite. Sino nakakaalam ng Fortnite games? Okay? No, magiging truthful tayong lahat ngayon, ha? God bless you, young man. Apo. Okay. Okay, yung kaibigan ng aming bunso, nanalo siya sa buong Australia, buong New Zealand, naging career, naging business, naging parang empleyado siya, naka-accumulate siya ng mga 750,000 New Zealand dollars. Pinadala pa siya sa world tournament sa New York, bayad ang hotel, bayad ang pamasahe, kasama ng mga magulang. Buti sana kung nagiging career. Pero, kung napapabayaan natin ang trabaho sa bahay, okay, this is ABC now. Brother Jerry, yung preaching mo, pinakinggan ko last week. Okay? Daily life, Brother Norman. Norwin, of course. So, yun ang nangyayari.
ang pinagmumulan ng lahat ng ito ay pag-iisip. Dito. Ayon sa research ng mga psychologists, ang napuproduce daw nating pag-iisip sa isang araw ay approximately umaabot ng 70,000 thoughts. So, kung ang mag-asawa ay nag-uusap, may 70,000 thoughts, may 70,000 thoughts. Ilan libo na yan? 140,000 thoughts. Out of 70,000 thoughts, 98% ng mga pag-iisip dito ay mga pag-iisip sa nakaraan at sa future. Isang sanhi ng pag-aaway ng mag-asawa, yung nakaraan ibinabalik. Tapos yung future thoughts, nagwo-worry ka, kaya naghihinala ka, nagagalit ka, nag-aalala ka. So, kung yun ang gagamitin natin araw-araw, walang bonding, walang connection, walang fellowship na nangyayari. Walang pinagkaiba, di ba? Sa message of the hour, sabi nga, yung mga nakaraang message, kung pipresent mo ngayon, wala nang nutrients yun. So, ganun din sa practical living, kung lagi mong binabanggit ang nakaraan, kasi yung nanay mo, pakilamera. Kahit yung tatay mo so gaganti. So, ganun ang ganun. Yung nakaraan, yung future, nakaraan, yung future. Don't you know na ang pinresent ni Brother Branham na Diyos ay ang Diyos ng kasalukuyan? The God of the living. One time, I was listening to his message. Meron dong parang discernment of the Spirit, in-expose yung problema ng tao at maselan na kasalanan, sensitibong kasalanan, in-expose ng great eternal Spirit through the prophet, at ang sabi niya, well, God is not exposing your sin to shame you. Hindi ini-expose ng Diyos ang kasalanan natin para hiyain tayo, sabi niya. And then I was listening. Kung anong susunod niya sasabihin, sabi niya, God is exposing our weaknesses, our failures, our mistakes, our sins, so you will know that God is here, God is alive, God is present. So, sabi ko, ang gandang i-apply to pag nagpipreach. I will expose the weaknesses, not to shame you, but to tell you that God is here. Yung awit natin kanina. God is alive. Pinag-uusapan namin na pupunta rito, God is alive. We felt the presence of Pastor June. That he just crossed over. Parang tinatch siya kami. You're welcome. So 98%. At sabi dito, only 2% ng ating pag-iisip araw-araw ang present thoughts. Naalala nyo nung inintroduce ng Diyos ang kanyang pangalan kay Moses, ang sinabi niya, I am that I am. Hindi niya sinabing, I was or I will. Ang sabi niya, I am that I am. Ito mga examples na nilagay ko rito. Examples of yesterday thoughts, malulungkot na pag-iisip. Mga teenagers, watch this. Nabasted. Hindi ka sinagot. 5 taon na nakaraan, naiisip mo pa. Battle yon. Lalo na nung fresh, intrusive thoughts. Yeah? Amen po ba?
Hindi ka sinagot, binasted ka. Kala mo katapusan na ng daigdig. Sinasabi ko to kasi na-experience ng mga anak namin. Tao din pala sila katulad ninyo. Hindi katapusan ng daigdig. Sometimes you feel rejected, but God is redirecting you. He is redirecting us. Hindi yun ang perfect soul para sa'yo. Yeah. Nagkukurutan na kayo dyan, ha? Natanggal ka sa trabaho. Siyempre, masakit talaga yon. Walang income. Ang sama ng loob mo, natural yon. Pero wag natin kalimutan, ang Diyos, ang source of everything, hindi yung kumpanya na pinagtatrabahuan natin. Ang Diyos, ang naglagay sa iyo ron, ang Diyos ang mag-aalis sa iyo ron, ang Diyos ang magbibigay sa iyo muli. Naalala ko, nung natapos ko po ang aking pag-aaral, nagkaroon ako ng opportunity na makapag-aral at yun ang naging pathway para kami maging citizen doon. So, we work hard. Biro nyo, English speaking doon, may accent sila, European accent, o may sariling accent ang mga New Zealanders. Tapos, English Carabao, English kambing. Kaya tuwing lecture, tinatanong ko ang aming lecturer at ang mga classmates ko kung pwede ko bang i-record yung discussion at presentation. For 4.5 years, nire-record ko yan. Babiyaya ko 1 oras, papunta doon sa university, babalik ako ng 1 oras, pinakikinggan ko yung mga pinag-aralan namin. Sakripisyo. At hindi namin kayang bayaran yung tuition fee namin. Yung tuition fee ko kasi I was considered na international student. Napakamahal. Umabot siguro sa peso ng mga 5 million. Tapos ang aking may bahay, catering assistant sa kitchen hand sa isang school. Minimum wage. Magkano minimum wage dito? 650? 7? 900? 690. So yung mga matataas ang sweldo, malaki, di ba? Mali-maleta. Oh, sorry, nabanggit ko yung mali-maleta. Malaki ang kanilang sahod. Sa amin, ikumpara nyo minimum wage. Sister Jocelyn na lang nagtatrabaho. Gusto na sana namin umuwi noong 2008. Ino-organize na namin yung babalikan naming bahay. Nakaipon na kami ng konti. Pero yung naipon namin hindi sapat para makover yung school fee ko. Hindi kaya. Sabi sa akin ni Pastor Mita, I can't see you going back to the Philippines. Kayong dalawa ay para dito. Sabi ko, Brad, nakikipag-negotiate ako. 27,000 lang ito. Ang gagastusin namin mga 120,000. Saan kami kukuha? Gusto ko lang maging practical. No, by faith. Wow. So meron kaming practical anxiety. Normal yun, di po ba? May pag-aalala kami. Pero tinatapatan ako ng word. Sabi ko, Brad, ayaw namin maging burden. Kasi doon nagmi-minister, ibang system doon, no? Ibang leading.
doon pa kami sa Urdaneta, pag meron nag-preach na local ministers, nag-aabot kami. Okay? Pero doon, ni Singkong Duling, hanggang ngayon, wala po kaming natatanggap. Kaya sabi ni Brother Mita, we are so proud of you, Brother Jerry and Sister Jocelyn. Kayo ay parang mga halaman nilagay sa kagubatan na walang insecticide, na buhay kayo sa paligid ng kalikasan, ulan, sikat ng araw, pagod, lahat. In-apply namin, mga kapatid, yung principle ng Pilipino, kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Biro nyo, malamig doon. Yung aming hot water cylinder, pinatay po namin yan for 4.5 years. Magpapakulo kami ng tubig sa kalan, tapos ibubuhos sa malaking balde, hahaluan ng tubig na malamig. Tapos may tabo kami, Filipino style. Eh yung mga taga ron po, nagbabathtub pa yung mga yan, may shower po sila, hot shower, for 4.5 years. But God is so good. He is the source of everything, brothers and sisters. Natapos ko po yung kurso, and it was 1999 when we went back to New Zealand for good. Then I had a dream. The dream came to me 8 to 10 times na ako'y nag-aaral at nag-i-struggle at nagsusumikap na tapusin ko yung pag-aaral. And yung last day ng aming klase, tumayo po ako para magbigay ng farewell message, and I shared my dream that I saw myself studying, and all my classmates were fresh graduates from high school, mga 18 years old, and I was 50 years old nung natapos ko po yung aking pag-aaral. Tumayo ngayon yung paborito kong tutor, Helen Simmons ang pangalan, at ang sabi niya, Jerry, thank you for sharing your prophetic dream. Those were the exact words ang sinabi niya. The steps of a good man are ordered by the Lord. Minsan mafe-feel natin na parang nire-reject tayo ng tao, nire-reject tayo ng employment, ng trabaho, parang sinasakal tayo. No, God is redirecting us and molding us, shaping us. So ito na. Graduate, okay, nakatoga, first time, 50 anyos, Pilipino. Hindi ako nag-aral ng English. Ang pinag-aralan ko po, Bachelor of Social Work degree. Yun po ang aking pinag-aralan, hindi English. Kaya hindi ako fluent mag-English pa rin. So don't be, wag mong ibibilita lang sarili mo kung di ka marunong mag-English. No. Iba-iba nga ang binigay sa atin ng Panginoon. So just be yourself. Just be yourself. Okay? So ito na. Graduate. Ang susunod na step, kailangan ako magkatrabaho. Nag-submit ako ng CV sa North Island, South Island. Puro, apologies. Hindi ako nakuha. Mamaya, ang source pala, dun din sa town namin. So, nag-apply ako, and then, ito na, i-interviewin ako. Sabi ko, Panginoong Diyos, hindi ako makapag-English ng fluent. Kung magtatrabaho ko dito sa Mental Health and Addiction Services, kasi doon ako papasok, nag-a-apply, pagka nag-dokumento sila ron, ang mga babasa, mga korte, community probation, mga police, yung mga nasa government sectors. Paano na yung grammar ko? Sabi ko, Lord, yung inferiority complex, yun na. Gumagalaw sa akin, Panginoon, natatakot ako. Interviewin ako. Alam niyong susi, talagang ibigay mo lahat sa Kanya. Lumuhod ako sa sala namin, walang tao, mga bata nasa school, si Mrs. nasa trabaho,
lumuhod akong mag-isa, umiyak ako, Lord, hindi ko maikukubli sa'yo. I am now naked in your presence. Ito ang mga takot ko, ito ang mga pangangamba ko, ito yung mga battles ko sa aking pag-iisip. Then, the presence of the Lord covered me. The presence descended right there and then. At yung confidence from heaven, pumasok sa dibdib ko. Sabi ko, yes, Lord. Yes, Lord. Humarap ako ngayon sa panel. And I was hired by the grace of God. It's not by might, it's nor by power, it's by my Spirit, saith the Lord. Espiritu niya, siya ang gagawa ng himala. Amen. So minsan naiisip natin yung mga masasakit na pangyayari. Yung biyanan ko kasing yan, pahamak. Maraming beses ko siguro mababanggit ang biyanan. Pasensya na po sa lahat ng biyanan. Minsan naiisip natin yung ginawa sa atin ng ating in-laws. Yung masasakit. Ano pa ang masasakit? Land grabbing. Masakit yon. Meron kaming lupa sa Surigao del Norte, Surigao City. Nandun na po, nag-squat ang mga tao. Masakit ba yon? Masakit yon. Hindi mo maibenta. Korte ng 3 taon na. Mga pangyayaring naiisip mo na nagpapagalit sa iyo. Thoughts of yesterday. Mga pag-iisip sa nakaraang nakakasama ng loob. Ito nga, nabanggit ko rin, tulad ng yung biyanan. Nakaka-high blood, nakakapagbigay ng pait, nakaka-depress na pag-iisip, pag-iisip na nagdudulot ng mapaghatol na damdamin. Examples of thoughts of tomorrow. Ito pong example na ito, sabi ko, isa to sa pangunahing nagtotrouble sa ating mga buhay, sa ating mga Kristiyano. Yung hindi pa nangyayari, nangyari na sa ating pag-iisip. Hindi pa man. Pero ang feelings mo nangyari na. Kaya nagpapanik ka na. Di ba? Nawawalan ka na ng pag-asa, napaparalyze ka na. Nanghihina ka na. Hindi pa man din nangyayari. Worrying. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayo mag-alala sa inyong kakainin at iinumin dahil kung ang mga ibon sa impapawid ay pinapakain ng Ama, how much more kayong mga mananampalataya? Sino ang sumala sa atin dito ng isang meal? Maaring may ilan. Pumunta kami dati ng Africa, sa Cameroon, Africa. Ang daming mga kapatirang sumasala ng meal. Kaya ang kinakain nila, para sila hindi makaranas ng gutom, yung tinatawag na cola nut. May cola tree. Yung Coca-Cola, Pepsi-Cola, lahat ng soft drinks na may cola, pag ininom mo, di ba, dumidighay ka? Yun yung cola nut. So nakikita ko sila kumakain nun dahil walang. Pero may kinakain pa rin. Kahit hindi kanin, kahit hindi karne, may cola nut na pinrovide ang Panginoon sa kanila. God's provided way. At pagka nag-worship sila, grabe. Pag nag-praise and worship sila, talagang they really love the Lord. Ayan, at saka ito pa yung kapag ang isipan ay puno ng paano kung, what if, isa po yan sa nakakapag-paralyze sa ating pananampalataya. Kaya, balik tayo rito. Approximately, umaabot ng 70,000 thoughts
ang naiisip natin araw-araw, 98% ay mga thoughts na nakaraan at future. Ang nakaraan ay nakakapag-depress, ang future ay nakakapagbigay sa atin ng anxiety o nag-aalala po tayo. And only 2% lamang ang present thoughts. So meron po kong kwento tungkol sa Zen masters and the young girl. Ito po'y nangyari sa Japan, true story. Ito pong dalawang Zen masters, pinapractice nila ang parang mabuhay sila sa kasalukuyan. So habang sila'y naglalakad, nakayapak sila, dinadama nila yung lupa. Yun ang technique. Dadamahin mo. Nakaupo kayo dyan, nadarama nyo yung bigat ng katawan nyo, yung upuan, di ba? Okay. So, yung hangin, nadarama nila, yung mga huni ng ibon, naririnig nila, then umulan, so nararamdaman nila yung tubig sa kanilang katawan. So, yun ang focus nila. Kung ano yung nararamdaman nila, doon sila, present sila. Then, nakakita sila ng isang dalaga na hindi makatawid sa isang pond. Yung parang lawa na maliit. Dahil nga sa lakas ng ulan, naipon yung tubig sa kalsada, hindi makatawid yung dalaga. Ang nangyari, lumapit yung isang Zen master at tinanong yung bata, pwede ba kitang kargahin at magko-crossover tayo para hindi madumihan ang iyong kimono, damit ng Haponesa. So, tinawid niya sa madalit salita at nilapag niya, tapos nagpatuloy na maglakad yung dalawang Zen master. Hanggang eto na ang templo nila. Bago sila pumasok sa pintuan ng templo, yung isang Zen master, tinapik niya yung kaibigan niya. Sabi niya, sandali lang, kanina ko pa ito gustong sabihin sa'yo. 5 oras sila naglakad. Kanina ko pa gustong banggitin sa'yo. O ano yun? Sabi mo na. Kasi sa protocol natin, bawal humawak ng opposite sex. Bakit mo kinarga yung bata at bakit mo itinawid sa tubig? Alam niyo ang sagot nung lalaki, kaibigan niya. Sabi niya, bakit karga-karga mo pa rin siya sa iyong pag-iisip? 5 oras tayo naglalakad, binaba ko siya 5 hours ago. Bakit hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin siya? Brothers and sisters, meron ba tayong na-experience sa mga nakaraan at parang hanggang ngayon ay dinadala pa rin natin ang mabigat na bata? Past is past. Ang nakaraan ay nakaraan. Yung magbibigay sa iyo ng kalungkutan or what? Learn to drop it. Leave it and let it go. Learn to release, letting off the pressure. Learn to drain the toxin, the impurities na naglalaro sa ating pag-iisip at damdamin. Sabi ni Jesus, come unto me. Kayong nabibigatan. Ibig sabihin, ibaba natin. Shall we say amen? Naalala niyo yung prodigal son na kwento? Ano nangyari doon? Nilustay niya ang lahat ng kanyang minana. Advance pa niyang kinuha ang kanyang mana. At
siya'y nabuhay ng isang buhay na parang baboy. Pero dumating ang time, di ba ano nangyari doon? Nagising siya. He was awakened. At sinabi niya, I have sinned against God, I have sinned against my Father, I will come back. Nung nandun na siya nakabalik sa bahay ng kanyang ama, anong nangyari doon? Pinagpiesta, nag-celebrate ang tatay at ang kanyang mga servants dahil nakabalik ang kanyang anak. Pero merong isang kapatid na mas matanda, yung kuya, hindi siya happy na bumalik, na numbalik yung kanyang kapatid na lumustay ng mana at nabuhay na parang hayop. So ang pag-iisip ng kuya ay sa nakaraan. Kaya ang sabi ng tatay, anak, pasok ka, mag-join ka rin sa celebration. Kasi galit siya. Sinasabi niya, unfair, ako nga, hindi pinaghahandaan. Minsan, yung ganong tinatawag na pag-iisip na assumption will always bring pains sa ating buhay. Tandaan niyo po yan. Yan po yung live experience. Pag nag-a-assume ka, walang evidence, babalik sa iyo yan. Tulad nitong kuya, nasaktan siya na hindi naman siya sinaktan ng tatay, kaya siya nasaktan dahil sa kanyang paghihinala na ang kanyang ama ay unfair. Tama po ba? So, ang sabi ng kanyang tatay, okay, anak, dati siyang namatay. Ngayon, buhay na siya. Dati siyang nabulag. Ngayon, nakakakita na siya. Yan ang emphasis ng tatay. Yan ang emphasis ng message ng prophet. The present God. Live in the now. The great I am. The greatest battle ever fought is in the mind. So letting off the pressure. Gusto kong humiram ng 4 na upuan. Pasensya na, kakaiba itong leading ko sa inyo. Gusto kong humiram ng 4 na upuan. Gusto kong ipakita sa inyo. Okay, hilera natin. Salamat, brother. Okay. Ngayon ay June 21, 2026. Dito ka nakaupo. Okay. Ngayon, meron kang mga naranasan nung ikaw ay 10 years old. Let's say, pinagmalupitan ka. Nung 15 anyos ka, nabigo ka sa pag-ibig. Dito yung biyanan mo, sinaktan ng iyong damdamin. Nandito ka ngayon, June 21, 2026. Pero ang thoughts mo, ang pag-iisip mo ay nandoon. Nung 10 years old ka, nung 15 years old ka, doon sa ginawa ng biyanan mo. Kawawang biyanan. Please, please, please. Let it go. Drop it, leave it, and let it go. And God will do the rest. God will heal you if you will learn to release the pain. Huwag mong kikimkimin yung galit, yung puot, yung hindi pagpapatawad. Release it in the presence of the Lord, and the Lord, the Spirit will heal you. You will recover. These signs shall follow them that believe. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. May awit tayo kanina dyan. Ang miracle, hindi lang sa physical, nagkakaroon ng himala, kundi psychological and emotional.
Kaya sabi ko, wow, yan yung message. This morning. Yung mga awit, yung mga lyrics, sabi ko, nagla-line up. Okay, drop it, leave it. Pero bago ka umalis, ilibing mo 6 feet under. Huwag 3 feet under, kasi kung 3 feet under, mabaho. Maaamoy mo. So ang gawin mo, mag-imbita ka ng mga friends mo, tulungan ka maglibing 6 feet under, sa katabunan, saka ka umalis. Minsan hindi natin nililibing na 6 feet under. 3 feet lang. Nawa tulungan tayo ng Panginoon to let it go. Young people, let it go. Mga mothers, mga fathers, happy Father's Day. Father's Day ngayon. Pagpalain ng Panginoon lahat ng mga ama sa lugar na ito. So yan yung 4 chairs. Pwede natin balik. Maraming salamat. Okay. Okay lang ba magpatuloy tayo? Malayo yung pinanggalingan namin. Kaya, yan yata yung dialogue ni Pastor Jordan nung nandito siya. Nasamantalahin na niya. Hindi pa nga ako nag-aalmusal, kaya hindi kayo lugi. 2 Corinthians 10:5, Modern English Version, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity. Ano ibig sabihin ni Pablo rito? Sabi niya, arestuhin natin ang 98% thoughts na negative yesterday and tomorrow. I-captivate natin, arestuhin, at ilagay sa presensya ni Christ. Huwag i-ignore. You need to identify what's going on in your mind, in your heart. You need to name kung anong spirit yan, anger, bitterness, jealousy, whatever. You need to name it. You need to identify, and you need to arrest at dalhin sa presensya ng ating Panginoon. Sabi dito, hindi lahat ng pumapasok sa isip ay katotohanan. Hindi mo rin kasalanan kung merong pumasok na hindi maganda. Kailangan lang arestuhin mo. It's not your fault. Kung merong thoughts na negative, hindi lahat ng iniisip ay utos na dapat sundin. Pag naisip mo, wag mong sundin. I-assess mo, i-filter mo sa Word of God, sa message. Lord, ito ba'y kailangan kong maging master? Ito ba'y naaayon sa iyo? Hindi lahat ng pakiramdam ay mapagkakatiwalaang gabay. Hindi ba? The most deceitful sa ating buhay ay ang ating feelings. Dahil sa feelings, gusto mong isave ang lahat. This is where I'm coming from. Ba't ko sinabi yun? Meron po kong kamag-anak na lahat gusto niyang tulungan. Wala naman siyang financial capacity. Hanggang siya mismo, napababayaan na niya ang sarili, nagkapatong-patong ang utang na hindi niya mabayaran dahil po gusto niyang iligtas ang lahat. Kailan lang dumadaan siya sa napakahirap na financial crisis, hindi na siya makabilik sa kanyang pinagkautangan sapagkat hindi po nakita sa kanya ang tinatawag na palabra de honor, word of honor.
Mukhang tahimik po dito ngayon, ha? Okay. Yeah, I'm just throwing out these things para matulungan po tayo ng Panginoon na manavigate natin itong mga challenges sa buhay. Ang challenges sa buhay ay normal, araw-araw po yan. Pag nalagpasan mo ngayon, meron na namang hamon sa buhay. Kaya nga napakahalaga na tayo po ay dumadalo sa gawain ng Panginoon na nagtitipon-tipon. I believe this is a safe place. This is the place ordained by the Lord upang tayo po ay gumaling at makarecover sa mga sugat na ating natanggap dahil sa digmaang hinaharap natin o hinarap natin. God's provided place of worship, ang Word at ang lugar na ito. Amen po ba? Kaya sabi ko dito sa bandang baba, may thought ka, hindi mo kasalanan na pumasok ito sa pag-iisip mo, pero may responsibilidad ka kung ano ang gagawin mo dito. Kapag ang isip mo ay puno ng pain, paulit-ulit mong nararamdaman ang sakit. Tama po ba? Kung ang thought mo may ginagawa na hindi maganda itong lagi kang naghihinala, yun ang mararamdaman mo. Kasi yun ang thought mo. Aaksyonan mo ngayon yun. Mambibintang. Pagbibintangan mo na. Kasi nag-assume ka, yung thought na yun. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, sa wakas mga kapatid, anuman ang totoo, ito ang tools na binigay ng apostol na si Pablo. Anuman ang totoo, yun ang pangko-combat mo. Yun ang ipangtatapat mo sa pumapasok sa iyong pag-iisip. Anuman ang kagalang-galang, kung walang respeto na pag-iisip, parang, yung preacher na yan. Yung sister na yan, yung brother na yan. Yung walang galang, mapaghatol. Pag hindi, sabi, anuman, itong isipin, yung may kagalang-galang, anuman ang matuwid, anuman ang malinis, anuman ang kaibig-ibig, anuman ang kapuri-puri, kung may anumang kahusayan at kung may anumang kapurihan, ito ang ating isipin. Ito po yung text natin kanina. Blessed are the pure in heart, for they will see God. May tanong po ko para sa ating lahat. Gusto ko po mag-participate kayo. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ni Jesus na blessed are the pure in heart? Volunteer. Ano yung pure in heart? Dalisay na puso. Okay, good. There's no wrong answer here. Kailangan lang maging honest tayo kung yun ba talaga ang pagkaalam mo. Dalisay na puso. What else? Wagas. Nahiya kayo. Ano yung sinabi? Purified soul. Napakaganda. Yeah. Usong-uso yung mga purified water. Okay? Water purifier. Okay? So, ang pure, tama po lahat ng sinabi nyo. Dalisay. Okay? Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi perfect na pusong sinasabi rito ni Jesus. Hindi po. Mamaya, madadaanan po natin. Ngayon, anong posibleng meaning na sinasabi ni Jesus na kung meron kang pure heart, you will see God? Anong posibleng kahulugan? Na kapag may dalisay tayong puso, makikita natin ang Diyos. Give your guess. Ano yan? Faith. Yes. Brothers, mga brothers.
Yes? Okay? Makikita natin ang Diyos kung meron tayong dalisay na puso. Yes? Salvation? No reservation? Okay? So you will see God. Humbleness? Okay. So, makikita ba natin talaga ang Diyos? Pag meron tayong dalisay na puso? Literally, ito po ang aking ilalagay ngayon sa next slide. Possible meanings. Seeing God in your life. Ang ibig sabihin, you notice God in small things. May message ang prophet na kung tawagin niya, God hides Himself in simplicity. So magiging grateful ka, thankful ka sa maliliit na bagay. Makikita mo ang Diyos sa maliliit na bagay. Hindi doon sa pagtumama ka ng loto, ay ang Diyos ay buhay. No. Sumweldo ka ng malaki. Paano na yung maliliit na bagay? Despise not the small things, sabi ng Bible. So kung meron kang dalisay, wagas, purified na puso, makikita mo ang Diyos sa maliliit na bagay. Tama ba mga young people? Yun ang binigay na baon sa'yo. Thank you po Lord sa ganitong halaga. Nag-remit si Mr. sa Mrs. Thank you husband. Salamat sa Diyos. Ginabayan ka sa isang linggo, sa 2 linggong pagtatrabaho at nag-remit ka ng pera para sa pamilya. Salamat sa Diyos, meron tayong pambili ng bigas. Small things. Ano pa? Inner clarity. You will see God pag merong anger, galit, puot, shame, jealousy, hatred, comparing, taking offenses personally, unforgiving. These all cloud our thinking. Nagtatrabaho po ako sa loob ng kulungan. Okay? 7 years na po ako sa September. Ang mga preso, karamihan po ron ay gumamit ng shabu bago po sila na-aresto. Dealer or user. So, kapag nandoon ang substances sa iyong katawan, ang isip mo ay cloudy. Hindi mo ma-manifest ang iyong values, moral values. Kaya itong mga nakakulong, pag nandun na sila sa aming unit, sila po ay nakakatanggap ng program at kami po yung program provider, treatment program. Yan po ang kulang dito sa Pilipinas. Okay? So, madalas sinasabi nila sa akin, pag tinanong ko na, kamusta ang mga pag-iisip mo ngayon? What are your thoughts recently? Sasabihin nila, oh, okay, clear ang mind ko kasi 2 years na ako rito o 5 years na ako rito at umattend ako ng mga ganitong programs, nakakatulong sa akin. At palagi ko na nakakausap yung anak ko sa telepono o sa video, palagi ko na nakakausap ang aking asawa. Kasi na-drain na yung substances sa kanilang system. Tayo na mga hindi tayo gumagamit noon, yung mga 98,000 thoughts na negative yesterday and tomorrow, yun ang kailangan nating i-capture at i-drain. Amen po ba? Amen. Kaya sabi rito, you will see truths more clearly kung merong inner clarity. Ano pa? Peace within. Your peace, you sense peace even in difficulty. Kahit sa oras ng kahirapan, mararamdaman mo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Umaawit kayo in difficulty in this
time na nagpipighati. Merong peace na nararamdaman kayo at kami habang pinanonood namin na kayo sumasamba sa Panginoon despite sa inyong pinagdaraanan. Sister Alma kanina, nakita kami and she was crying to Sister Jocelyn, but she can still stand here and sing for God's glory with the sisters. The Lord will bless you more dahil kahit sa difficulty, nakikita nyo ang truth, nakikita nyo ang simplicity ng Panginoon, at nararanasan nyo ang kapayapaan. What else? Right perspective. You will see like what God sees. Kung ano yung nakikita ng Panginoon, dahil meron kang dalisay, purified heart, makikita mo rin yung nakikita niya. Amen. Sabi dito, a pure heart doesn't make God closer. It makes us more aware that He is already near. Amen po ba? God designed us not to hold impurities. Hindi tayo dinisign ng Panginoon na hawakan natin yung mga impurities sa ating puso't pag-iisip. I'll give you an example. Si David, anong nangyari sa kanya? Actually, hindi siya nag-commit ng adultery. Ang kanyang kasalanan, ni-rape niya si Bathsheba. Sa aking pananaw, ni-rape niya. Bakit rape ang sinabi ko? Kasi siya'y hari. Hindi mababali ang utos ng hari. Pinwersa niya. So, dumating si Prophet Nathan, in-expose yung kanyang pagkukulang. Ano nangyari? Yung impurities niya, in-expose ng prophet, then he learned to release the impurities. I have sinned against God, sabi niya. In-acknowledge niya. Tinulungan siya ng Panginoon na ma-release yun. Si Joseph, may 12 tribes of Israel, merong tinatawag na Joseph. Ang tatay nila ay si Jacob, tama po ba? Ang asawa ni Jacob sino? Rebecca o Raquel? Okay. Sino ang tatay ni Jacob? Si Isaac. Sino ang asawa ni Isaac? Si Rebecca. Sino ang anak ni Isaac at Rebecca? Si Jacob at si Esau. Okay. Ano nangyari? Si Isaac tumanda, dinaya siya ng kanyang sariling anak na ang pangalan ay Jacob. Na ang kahulugan ng Jacob ay mandaraya. Tama po ba? Ang nanay niya ay mandaraya rin. Ito po yung pamilya ng mga scammer. Na-scam na po ba kayo? So, anong sabi ni Rebecca kay Jacob? Jacob, magpanggap ka na ikaw yung kuya. Maglagay ka ng balahibo ng goat dyan para masabing ikaw si Dahil bulag na si matanda na, hindi na makakita. Ibibigay yung blessing sa firstborn. Alam ko message ng prophet, pero this is another side of the coin. Okay? Another side of the coin. So ano nangyari? Nagpanggap siya, binless siya, nabalitaan ni kuya, galit na galit si Esau. Mas lalong dumoble ang galit niya dahil nabalitaan niya na kakumplot ang nanay nila. So minsan, may favoritism sa loob ng family, mahirap yan. Mahirap yung may favoritism. Okay?
Ano nangyari? Sabi ni Rebecca, okay, may solusyon dito para hindi ka mapatay ng kuya mo at para hindi ka makarinig ng mga galit ng tatay mo, tumakbo ka kay uncle mo. Anong pangalan ng uncle niya? Si Laban. Si Laban, mandaraya rin. Pamilya to ng mga mandaraya. Tama po ba? Si Laban, si Rebecca, si Jacob, puro silang pamilya ng mga scammer. So ano nangyari? Pagdating doon kay Laban, nagustuhan niya sino? Raquel. Okay, tapos may deal. Ang deal, mag-serve ka ng 7 years sa amin, ibibigay ko sa iyo si Raquel. Noong nag-honeymoon na, paggising niya, ibang babae ang katabi niya. Dinaya siya ng tsuhin niya. Bakit? Si Leia yon, stranger. So, anong sabi ng uncle niyang mandaraya din, nakatulad niya? Ito na, bumabalik na yung consequences. The sowing and reaping, and the justice of God. Ano nangyari? Ay, nakalimutan ko sabihin, ang binibigay naming mapapangasawa ng namamanhikan ay yung panganay muna. Kung gusto mo talaga si Raquel, maglingkod ka ulit ng 7 taon. Kaya nababanggit ko lagi yung biyanan. So, itong biyanan na ito talaga mandaraya. So, walang personalan. Okay. Ano nangyari? 7 years, nakuha niya si Raquel. 2 asawa niya, nagkaroon silang mga anak. Tapos, nagsawa na si Jacob sa buhay ng pandaraya, gusto na nilang umalis. Pero may deal na naman. Anong sabi ni Laban? Okay, Jacob, pag nanganak ang mga kambing na may batik, o tupa ba yun? Nakalimutan ko na. Tupa. Pag may batik, sa iyo. Lahat ng walang batik, sa akin. O, done deal. Sabi niya, sige, uncle. Biyanan. Ano nangyari? Mas maraming pinanganak na may batik. So nagkakamot ng ulo to si Laban, siya naman ngayon ang umaani. O dahil dinadaya niya. Harap-harapan ng pandaraya. Scammer talaga, professional. So ano nangyari? Okay, pagpalitin natin. Lahat ng may batik akin, lahat ng walang batik na tupa sa'yo. Sige po, uncle. Halos lahat ng pinanganak, puro mga walang batik. Talagang nagsawa na si Jacob at nakikita niyang hindi maganda yung ganong klaseng atmosphere, ganong klaseng makaka-fellowship mo ay mga mandaraya. Ayaw na niya, nagsawa na siya sa ganong buhay. Kaya nakipag-wrestling siya sa anghel ng Panginoon, pupuntahan na niya ang kanyang kuya Esau. Ano nangyari? Si Jacob pinilayan sa baywang ng anghel. Humingi siya ng pagpapala, pero ang pagpapalang tinanggap niya ay pilay. Minsan, akala natin, Lord, heal me, heal me. Hindi, yun ang blessing mo. Yun ang blessing ni Jacob. Pilay. At pinalitan ng pangalan niya, mula ngayon, hindi ka na tatawaging mandaraya, tatawagin kitang Israel. Na-change yung nature niya. Nirelease niya, ayaw ko ng mandaya. Pinalitan ng pangalan niya. Biniyayaan siya ng pilay ng Panginoon. At ito na, si Kuya Esau. Ano nangyari? Si Esau, kasama niya ang 400 men, kasama niya ang kanyang pamilya, mga anak, asawa niya, yung tribo niya, handang patayin, saktan si Jacob. Nung malayo pa, natanaw na ni Esau si Jacob, nag-iba na ang lakad. Nag-iba na ang buhay.
Nag-iba na ang pagsasalita. Nag-iba na ang energy niya. Nag-iba na ang spirit niya. By their fruits you shall know them. Yung tunay na repentance, makikita natin sa bunga, hindi sa salita. Nung nakita yun ni Esau, imbis na saktan niya ang kanyang kapatid, niyakap niya. Umiyak siya ng umiyak sa shoulder ng kanyang kapatid. He released his pain over the years na talagang galit siya sa kanyang kapatid. He learned how to open his heart and to be vulnerable. Meaning, may galit ako. Lord, masama loob ko dyan. Kinuha niya ang aking pagkapanganay. You know what? Fast forward tayo, si Joseph. Anong nangyari kay Joseph? Di ba, pinromote siya, naging kanang kamay siya sa Egypt? Am I right? Naalala niyong kwento? Pinromote siya, natupad lahat ng dreams and visions niya. Itinaas siya ng Panginoon. Kinamuhian siya ng kanyang sariling pamilya. Sa pamilya, meron nagkakasamaan ng loob. Tama po ba? Naaalala ko yung mga pamilya ko na merong sama ng loob sa akin. Kahit wala kang ginawa na hindi maganda. So, ano nangyari? Binenta siya sa Egypt. Pinaratangan siya ni Mrs. Potiphar na re-rapin si Mrs. Potiphar. Kinulong siya. Pinromote siya. Lahat ng paghihirap ni Joseph ay stepping stone for his promotion. Dumaan kami sa kahirapan, dumaan kami sa struggle, but God exalted us because we humbled ourselves. God promoted us. Ganun po ang ginagawa ng Diyos sa ating lahat. Hindi kanya pahihirapan ng walang purpose. Ang purpose ay para ikaw ay maipromote. Lumago. Mag-grow. Ma-release yung dapat i-release. At huwag itago. Kaya nga ang pressure cooker ay merong pang-vent. Labasan. Anong tawag dun? Whistle. Oo, nagwi-whistle yung pagka pshhh. Tapos mamaya hinto. Pshhh. Pag wala yun, sasabog yung kaldero. Pag kinimkim mo, tinago mo dyan ng matagal. Kaya napakahalaga mga kapatid, sana mabalikan ko si Joseph, napakahalaga na merong kayong napaghihingahan. Panalangin, maghinga ka sa Panginoon. Pastor, maghinga ka sa pastor. Elders, maghinga ka sa elders. Mga nanay, magandang merong mapaghingahan. Mga tatay, kahit ang mga pastor, kailangan merong kayong mapaghihingahan. When we were here, we don't have any mentors. We were the mentors. Tao lang din kami ni Sister Jocelyn, nasasaktan, nagdaramdam, may mga question sa buhay. Wala kaming mapag-iyakan. Si Lord, yes. Pero sometimes the Lord will use a flesh. Kaya kayong mga kabataan, pag minambubuli sa inyo sa paaralan, i-report nyo sa guidance counselor, report nyo sa inyong parents. Amen ba mga young people? Pag minambubuli sa inyo, huwag nyong sosolohin. Balik tayo kay Joseph. Kaya doon po sa New Zealand, meron po kaming mga mentors.
meron kaming napag-iiyakan, meron kaming tao na ma-confide. Okay, Joseph, ano nangyari? Nagkaroon ng kagutuman, dito na tayo matatapos. Dumating ang kanyang mga kapatid, pera lang si Benjamin ba yun? Naiwan muna. Pagdating doon sa Egypt, nado si Joseph kaharap nila. Hindi nila namukhaan si Joseph. Bakit hindi nila namukhaan? You know what? Pag ikaw ay pinagaling na ng Panginoon, kapag ikaw ay ni-restore na ng Panginoon, kapag ikaw ay naka-fully recovered na, spiritually speaking, mentally speaking, emotionally, pag ikaw ay ni-restore na ng buhay na Diyos, hindi nila matitrace na meron ka palang suffering na pinagdaanan. They can't trace any sufferings. Parang si Shadrach, Meshach, and Abednego, after doon sa fire, lumabas sila, ni balahibong pusa ay hindi nasunog. They didn't trace any fire. But they went through fire. They released their pain. Sabi nila, hindi kami sasamba dyan sa Diyos-Diyosan na yan. Kung hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba dyan. Okay, Joseph. Eto na yung mga kapatid niya, hindi siya namukaan. Ano nangyari? Nung nireveal ni Jose ang kanyang identity, di ba nahiya lahat ng kanyang mga kuya, mga kapatid? Shame, guilt and shame. Natakot sila na baka sila ipaghigantihan. No. Ano ginawa ni Joseph? Si Joseph, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. At sinabi niyang, huwag kayong mamuhi sa inyong mga sarili. Pinauna lang ako ng Diyos para kayo ay maligtas. You know what, Brother Jerry, ang naaalala ko na bakit kaya ito pinatawad ni Joseph ang kanyang mga kapatid? You know what? Noong si Jacob, tatay nila, nagsalubong sila ni Esau, Uncle Esau. Maliit pa si Joseph. Nakatago sa likod, pero sinisilip niya yung nangyayari. Ano yung nangyayari? Nakita ni Joseph kung paanong pinatawad ang kanyang ama ng kanyang tiyuhin na si Esau. That anointing revisited him. Sabi niya, oh, si uncle, pinatawad si tatay. Wow! That spirit of forgiveness possessed him, captured him, and he forgave all his brethren. Palakpakan po natin ang Panginoon. He learned how to release his pain. We have to learn how to release. Let go. Okay. Anong oras na po ba, mga kapatid? 11:50? Okay. Hanggang 12 tayo, pwede ba? 10 minutes? Okay. Si Jesus Christ, ang Panginoon, nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, nag-i-struggle siya. Kasi alam niya, siya ay bibitayin, papatayin. Ibabayubay sa krus. Bilang tao, nag-i-struggle siya. Pumasok ngayon sa kanyang thoughts yung blaming. Minsan ang minister, ang pastor, o ang elder, o ang tatay, o ang nanay. It applies to all settings. Pag tayo nahihirapan, naninisi tayo. Si Jesus mismo, nanisi. Sinisisi niya ang kanyang mga disciples, di ba kayo makasabay sa akin sa overnight prayer? Sabayan niyo naman ako. Wala. Walang sumabay. Totally. So, ang hinarap niyang pag-iisip is blaming at saka
abandoned. He felt abandoned by His own disciples. Nararanasan po ba natin yan? Yes. Ngayon, ano nangyari? Pinalakas ng Panginoon sa pamagitan ng anghel, binisita siya, hinawakan siya, at sabi ng Bible, the Lord strengthened Jesus. So doon lang po tayo makakakuha. Pag meron tayong visitation sa prayer natin, kaya doon nagbago ang prayer ni Jesus, sabi niya, not my will, but your will be done. Nung una, ayaw niya magpapako. Pero nung siya'y pinalakas, okay, fast forward, nandun naman nakabayubay na sa krus. Habang siya'y nakabayubay, sabi niya, my God, why thou hast forsaken me? Sa Gethsemane, sabi niya, not my will, but thine will be done. Ngayon, pagdating sa krus, ito na naman. Ang challenges, palaging nandyan yan. Okay. So, ito na naman, nahihirapan siya. My God, bakit mo ako pinabayaan? And then, pinalakas siya ulit ng Panginoon. Sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. He released that pain. Tama po ba? And then, fast forward, nabuhay siya maguli, nakita siya ng mga women, sila Mary Magdalene, at nung hihipuin siya, anong sabi ni Jesus? Touch me not. Wag niyo akong hipuin. Sapagkat, sabi niya, for I have not ascended yet to my Father, which is your Father, my God, which is your God. Wag niyo akong hipuin. Okay, fast forward tayo. Pagdating doon sa mga disciples na kalalakihan, merong isang taong nagdududa. Anong pangalan? Thomas. Sabi niya, liban na makita ko ang kanyang sugat, mahawakan ko, doon lang ako maniniwala. So anong ginawa ng ating Panginoon? Pumasok siya doon sa bahay na yon, binaypas niya ang mga believers. Sinong hinipo niya? Yung nag-aalinlangan. Hinawakan niya yung unbeliever. Minsan, ibabypass tayo ng Panginoon kasi believer na tayo. Pero kung nag-aalinlangan ka sa umagang ito, ang mensaheng ito ay special para sa iyo. Sabi niya, touch me. Draw your hand sa aking sugat. Anong meaning nun? Naalala ko ang Pardillo family, ang congregation na ito. May time na sariwa pang sugat. May time na hindi pa natin kailangan pag-usapan. May time kailangan yung process ng loss and grief ay magdaan ka, dumaan kayo. And it's okay. Sensitive yan. Pero may time na si Jesus nagsabi siya kay Thomas, I'm okay now. You can touch me. Hawakan mo ko. Pwede na natin pag-usapan ang mga sensitibong bagay na hindi ka na touchy, hindi ka na madaling ma-offend, hindi ka na, kaya mo na. Tama po ba? Sa Sikaraya, ano nangyari doon? Sikaraya 12 po yata yun. May nagtanong sa kanya, saan mo nakuha ang iyong mga sugat, ang iyong mga peklat, pilat? Anong sabi ni Jesus? Sa bahay ng aking mga kaibigan. Binitray siya ng kanyang mga kaibigan at wala na siyang galit o puot. Pilat na po. Hindi na sariwa. Okay. Ito pong meaning sa Greek word ng blessed are the pure in hearts.
Sa Greek word ay kataros. Dito na po tayo matatapos. Which means to be clean, to be cleared of what doesn't belong. It's the same root where we get the word catharsis. To cleanse, to release, at same root word po ito sa mga nagtatrabaho sa medical field na catheter. Sino na nakaranas dito makatheter? Yeah, ako rin, Jerry? Yeah? Sino pa? Yeah? Yeah? Okay. It is the most painful thing sa lalaki na makaranas ng catheter. Anong purpose ng catheter? To release the toxin, the impurities. Hindi ka makaihi. Inatake ka sa bato. Kailangan yun ilabas. So anong pipiliin mo? Manatili yung toxic impurities, o yung pain ng catheter? No choice tayo. Ang gusto natin, health. Gusto natin, kalusugan. Healing. So, isa-sacrifice mo ngayon. Ang Word of God ay parang catheter. Every Sunday, every church fellowship, may catheter na sineserve dito. And it's up to you kung i-allow mo na ma-drain ang impurities sa ating pag-iisip, sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, blessed are they who are pure in heart, meaning who learned how to release your pain, that impurities. Yan ang encouragement ko sa inyo, mga kapatid, sa araw na ito. Release the pain. Release the toxin. And it will benefit you. Makikinabang po kayo ng malaki. Blessed are the pure in heart. A pure heart is not a perfect heart. It is a heart that knows how to let go. Hindi tayo tinatawag ng Diyos upang maging pressure cooker na walang release valve. Hindi niya tayo inuutusan na ikubli ang lahat ng sakit hanggang tayo'y sumabog. Tinatawag niya tayo sa umagang ito upang lumapit sa Kanya, ihagis ang ating mga pasanin, dalhin sa Kanya ang ating mga sugat, patawarin ang mga nagkasala sa atin, at hayaang linisin niya ang ating puso at pag-iisip. Sapagkat ang pusong marunong mag-release sa Diyos ay pusong may kapayapaan, at ang isip na marunong mag-filter ng katotohanan ay isip na malayang sumunod kay Kristo Jesus. God bless you all. Dito po natatapos ang message na ito. Nawa ito po ay diligan ng Panginoon sa inyong mga buhay, at ito'y mag-grow at magamit nyo po ang mga narinig nyo sa pang-araw-araw niyang buhay. Amen? Okay, don't stop. Yung mga teachings, doctrines ng inyong local church, just do it as the Lord leads you, but we need the ABC as well. Okay po ba, mga kapatid? Tayo pong lahat ay tumayo. Gusto kong awitin natin yung inawit ni Sister Jocelyn kanina at ng congregation. Ano ng title nun?